Anong likas na kalagay ni Kristo? Taong pinatunayan ng Diyos. Hindi sinabing Diyos na pinatunayan ng Diyos. Magiging dalawa Diyos. Si Kristo, taong pinatunayan ng Diyos sa pamamagitan anya ng mga himala at kababalaghan ng gumawa ang Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Imari sabihin nila, kapatid na Arnel, baka po pinapayagan na ang tao ay maging Diyos. Sila may sabi nun. Yan mga kapatid, magugulat kayo sa ginawa ng mga ngaral sa Iglesia ni Kristong Tatag ni Felix Manalo para lang tutulan ang likas na kalagayan ng ating Panginoon Jesucristo na ang ating Panginoon Jesucristo ay tunay na Diyos at tunay na tao. Alam nyo ba, yung uling bahagi at yung argumento ni Arnold Tumanan, mga kapatid, hindi tamang argumento. Narinig nyo ba? Baka daw pinapayagan na ang tao ay maging Diyos. So kapag yun ang paliwanag ng Iglesia ni Kristo, na ang tao ay pinapayagan ng maging Diyos, mali. Dahil sa incarnation, hindi ang pagkatao ay naging Diyos, kundi ang Diyos ay nagkatawang tao. At sa tinatawag na hypostatic union, both human and divine, ang kaniyang pagkatao ay hindi ang kaniyang pagkadiyos. Ang kaniyang pagkadiyos ay hindi ang kaniyang pagkatao. Ngunit, ang kaniyang pagkatao at ang kaniyang pagkadiyos ay iisang banal na persona ni Jesus. Tatalakayin natin ito. Samahan ninyo ako. Kumusta? Welcome. Itong inyong lingkod, Brad Wendell Talibong, muling makasama ninyo. Inanyayahan ko kayo, huwag kalimutang isubscribe ang Factbusters PH, nasa link dito. At ang ikalawa nating channel, ang Pananampalataya at Katweran, nasa link din dito. At kung bago ka lang sa ating channel, huwag kalimutang pindutin ang like sa ating live at huwag ding kalimutang mag-subscribe at pindutin ang bell button para updated kayo, mag-comment at i-share ninyo mga kapatid. Sa mga kasama nating Katoliko, makatulong kayo sa ebanghelisasyon sa pamamagitan sa pag-share sa videong ito. Hindi lang sa Katoliko, kundi lalo na sa mga kapatid natin sa ibayong pananampalataya sa Iglesia ni Kristo na makabagong Arianism sa ating panahon ngayon. At maraming salamat sa lahat ng mga sumusuporta. Si Sister Rosa Leopoldo Reyes, si Sister Josie Bilabay, si Bro, si Doktor sa kalasag ng katotohanan, maraming salamat, no? Dr. Padilla, maraming salamat. Dr. Eric Padilla, si Attorney James Biron. At sa lahat nating mga kapatid na sumusubaybay, si Sis Jenny at ang kaniyang sawa din, Sis Jenny Mauricio at family, si Bro Apolinar Mauricio, at sa lahat nating mga kapatid. So, para malaman natin kung saan nakaabot ang videong ito, i-comment ninyo kung saan kayo ngayon nakabase, mga kapatid. Well, di na natin pa tatagalin pa. Kung kahapon,
sinagot natin yung kanilang pahayag na ano daw, ang kanilang pahayag, ang mga himala na nagawa ni Panginoong Hesus ay hindi batayan para siya'y kilalaning Diyos. Sandali. Ito ang kanilang pahayag. Ang isa pang sinasabi nila, kapatid na Joel, kung hindi Diyos si Kristo, ba't anya nakagagawa ng himala o milagro? Huwag po nating kalilimutan, kahit ang dyablo gumagawa ng milagro para dayain ng tao Yon. Yon ang argumento nila na huwag kalimutan daw kahit ang diablo gumawa ng milagro para dayain ang mga tao. Kahit ang mga propeta, kahit ang mga apostol, gumawa din ng milagro. Kaya sinagot natin yan mga kapatid, nasa uploaded video para sa gustong mga malaman kung paano sagutin yung argumento na yan sa INC. Para lang tutulan na ang ating Panginoong Hesukristo ay tunay na Diyos at tunay na tao, hypostatic union. Pero, sinagot na natin yan, tama ba na ang ating Panginoong Hesukristo, mga kapatid, ay ilagay natin sa parehong kategorya ng demonyo o peking manggagawa sa paggawa ng himala? Meron tayong sagot diyan sa isang video, pero ngayon pagbigyan natin ng pansin itong argumento ng INC. At maling-maling argumento talaga ito. O pilit kaya nilang minamali para lang ang ating mga kapatid na sumusubaybay ngayon ay talagang malito. Bakit? Imagine, baka sasabihin daw o mano na pinapayagan na ang tao ay maging Diyos. Anong likas na kalagay ni Kristo? Taong pinatunayan ng Diyos. Hindi sinabing Diyos na pinatunayan ng Diyos. Magiging dalawa Diyos. Si Kristo, taong pinatunayan ng Diyos sa pamamagitan anya ng mga himala at kababalaghan ng gumawa ang Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Imari sabihin nila, kapatid na Arnel, baka po pinapayagan na ang tao ay maging Diyos. Sila may sabi nun. Yan. Una, yung pahayag ni Arnel Tumanan na ang ating Panginoon Hesukristo ay tao na pinatunayan ng Diyos. Wala tayong tutol diyan, mga kapatid. Bakit? Tatalakayin natin yan punto por punto. At yung pahayag ng kasama niyang ministro, Anong likas na kalagay ni Kristo? Taong pinatunayan ng Diyos. Hindi sinabing Diyos na pinatunayan ng Diyos. Magiging dalawa Diyos. Si Kristo, taong pinatunayan ng Diyos. kung tingnan natin sa Biblia, ang ating Panginoon Jesucristo pinatunayan ang Ama ay tunay na Diyos sa Juan Kapitulo 17:1. Pero Hebreo 1:8, si Jesus pinatunayan ng Ama at tinawag na Diyos. Dalawa na ba ang Diyos? Ang sabi ng ating Panginoong Hesus sa 10:30 ng Juan, ako at ang Ama ay iisa. Hindi sinabi diyan, ako at ang Ama ay dalawa. May iisang tunay na Diyos, at kung ang ating tinatalakay ay kaugnay sa Ama at si Jesus, may iisang tunay na Diyos sa dalawang magkaibang persona.
Kung sa Trinidad, tatlong magkaibang persona. Pero ito'y panligaw talaga ito. Dahil walang doktrina ng mga Kristiyano na nagtuturo na ang tao ay maging Diyos. Kaya nga ang tanong sa kasamang ministro ni Arnel Tumanan, baka pinapayagan na ang tao ay maging Diyos. Sa pamamagitan anyo ng mga himala at kababalaghan nang gumawa ang Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Di ba rin sabihin nila, kapatid na Arnel, baka po pinapayagan na ang tao ay maging Diyos. Sila may sabi nun. Ayan, di ba? Baka pinapayagan na umano na ang tao ay maging Diyos. Hindi tama na argumento ito sa mga ngaral ng INC. Tama ba? Baka pinapayagan na ang tao ay maging Diyos? Sa incarnation, ang tao ay hindi naging Diyos. Ang Diyos ay nagkatawang tao. Ang kaniyang pagkatao ay hindi ang kaniyang pagkadiyos. Ang kaniyang pagkadiyos ay hindi ang kaniyang pagkatao. Ngunit ang kaniyang pagkadiyos at pagkatao ay isang banal na persona ng ating Panginoon Jesucristo. So kapag ipaliwanag ng ibang mga Kristiyano na ang ating Panginoong Jesucristo ay Diyos, walang sino mang Kristiyanong sekta, kahit ang simbahang Katoliko na tunay na iglesyang tatag ng ating Panginoong Jesucristo, kahit mga Protestante o Orthodox, wala sino man ang nagsabi o kaya'y nagturo na ang tao ay pwedeng maging Diyos sa likas na kalikasan. Wala. Ang tanging aral ng naniniwala sa inkarnasyon ay ang anak ng Diyos ay nagkatawang tao. Hindi tao na ginawang Diyos o tao na inaangat tungo sa pagiging Diyos. Maling-mali yan mga mahal kapatid na argumento. Kaya isa-isahin natin etong kanilang argumento. Kung maalala ninyo, sinagot na natin yung argumento nila na ang himala na ginawa ng ating Panginoong Jesucristo ay di daw batayan para maging kilalanin siyang Diyos. Bakit? Dahil kahit ang demonyo, diablo, makagawa ng himala. Bakit? Dahil kahit daw ang mga propeta makagawa ng himala. Meron tayong uploaded video kaugnay diyan, no? Pero ito ang doktrina opisyal ng INC sa maling pagkilala nila sa Hesus na pinaniniwalaan nila. Mapatutunayan daw ba talagang si Kristo ay tao batay sa Biblia? Ayan. Ang ginamit dito, mga kapatid, ay ang Opo, Juan 8:40. Juan 8. Ito po ay pangungusap. 8:40. At meron na tayong sagot diyan. Pwede ninyong tingnan sa uploaded video ang ating paliwanag paano sasagutin ang argumentong ito. Na ginawa ng Diyos sa gitna ninyo sa pamamagitan niya. Gaya ng alam na ninyo. Ang gumawa pala nun, sino po? Ang Diyos. Kinasangkapan lang ang ating Panginoong Hesukristo. Ayan. Sandali ha. Upang iligtas tayong lahat. Ito sabi ng mga apostol. Ano sabi? Si Kristo ay totoong tao. Di naman tayo totol na ang ating Panginoon Jesucristo ay totoong tao. Dahil doktrina talaga ng simbahang Katoliko sa hypostatic union na ang ating Panginoon Jesucristo ay tunay na Diyos at tunay na tao. Na pinatunayan ng Diyos, magiging dalawa Diyos. Si Kristo, tao. So, ang ginamit, sandali ha, ginamit nila dito, balikan muna natin yung paliwanag kaugnay sa milagro. Ngaral ng mga apostol. Meron silang sinasabi ka, Joel Ang sabi po nila, kapatid na Arnel,
mayroon bang mababasa sa Biblia na mismo ang Diyos nagpapatunay na si Kristo'y tao sa kalagayan? Meron tayong mababasa niya. At hindi lang yan, ang isa pang sinasabi nila, kapatid na Joel, kung hindi Diyos si Kristo, ba't anya nakagagawa ng himala o milagro? Yun. Kung hindi Diyos si Kristo, bakit nakagawa ng milagro? Balik muna natin, then ipagpatuloy natin ang pagsagot sa kanilang mga argumento. At ang kanilang argumento kaugnay dito, Huwag po nating kalilimutan, kahit ang dyablo gumagawa ng milagro para dayain ng tao Pero tunay bang Diyos yun? Ang mga propeta, ng mga nauna, panahon ng mga magulang, panahon ng mga propeta, nakagawa din ng mga milagro. isa-isahin natin para sa mga ngayon lang na nakapasok mga kapatid at nagsubaybay. Ang tanong, tama ba? Tama ba na ang ating Panginoong Hesukristo ay ilagay tulad sa ginawa nitong ministro ni Felix Manalo na si Mr. Arnel Tumanan? Inilagay niya si Kristo, ang ating Panginoong Hesukristo, sa parihong kategorya ng demonyo. O kaya sa mga piking gumagawa ng himala para madaya ang tao. Hindi yun tama. Bakit? Ang himala ng ating Panginoong Hesus ay iba sa lahat. Iba sa diablo, of course, dahil hindi maaring gawin ng demonyo. Hindi pwedeng gawin ng demonyo. Ano? Ang diablo ay hindi pwedeng magpatawad ng kasalanan. Ang ating Panginoong Hesukristo lang ang makapagpatawad ng kasalanan. At tandaan natin, ang diablo, kung makagawa man siya ng kababalaghan, may pahintulot yon ng Diyos. Pero ikumpara natin sa ating Panginoong Hesukristo. Ang ating Panginoong Hesukristo may absolutong kapangyarihan. Ang diablo, kahit gumawa siya ng mga kababalaghan, limitado ang kanyang kapangyarihan tulad sa Job Kapitulo 1, versikulo 2, di ba? Humihingi siya ng pahintulot sa Diyos. Ang diablo, hindi makapagbigay ng buhay. Hindi makapagpatawad ng kasalanan. Ang mga himala ng ating Panginoon Jesucristo, kabaliktaran sa diablo. Bakit? Dahil ang ating Panginoon Jesucristo, nagbigay siya ng buhay, Juan Kapitulo 11. Nagpatawad ng kasalanan, Marcos Kapitulo 2, versikulo 5, ituloy sa 12. Napahinto niya ang bagyo sa kanyang utos, Marcos Kapitulo 4:39. Yung mga demonyo ay pinaalis niya, pinalayas niya sa kanyang pangalan mismo, Marcos Kapitulo 1, versikulo 27. Ang mga demonyo ba nagpaalis ng demonyo sa kanilang pangalan? Hindi. Ang mga propeta ba nagpaalis ba ng demonyo sa kanilang pangalan? Hindi. Ang mga apostolis ba nagpaalayas ba ng mga diablo na sumanib sa katawan ng tao sa kanilang pangalan? Hindi. Ang ating Panginoong Jesucristo lamang ang nagpalayas ng demonyo sa kanyang pangalan. Hindi yan magawa, mga kapatid. Hindi yan magawa sa mga tao na ordinaryo. Kaya maling argumento ang ginagamit nila. Tuloy natin para sa mga nagsaliksik ng katotohanan. Ibig ba sabihin, Diyos sila? At ang totoo, ang mga So, ang mga propeta daw umano gumawa ng milagro. Ang mga apostoles gumawa ng mga milagro. Kaya dahil gumawa sila ng mga milagro, Diyos ba din umano ang mga propeta at mga apostoles? Iyon ang kanilang argumento. Kaya paano ninyo sasagutin itong argumento ng mga ministrong ito? si Kristo, ba't anya nakagagawa ng himala o milagro? Huwag po nating kalilimutan, kahit ang dyablo gumagawa ng milagro para dayain ng tao Pero tunay bang Diyos yun? Ang mga propeta, ng mga nauna, panahon ng mga magulang, panahon ng mga propeta, nakagawa din ng mga milagro. Ibig ba sabihin, Diyos sila?
At ang totoo, ang mga apostol man, gumawa din ng milagro. Pero ibig ba sabihin, Diyos din sila? Darami ang Diyos pagka ganon. Pero, ang tanong, kung si Kristo man po na ating Panginoon, nakagawa ng mga himala, kababalaghan, milagro, ano lamang pong ibinabadya nun? Ibig ba No, yan. Bago dyan mga kapatid, yung argumento nila na para tutulan ng ating Panginoon Jesucristo ay dahil gumawa ng milagro, hindi yan ang batayan para siya'y kilalaning Diyos na umano. Bakit? Ang mga propeta daw gumawa ng mga milagro. Ang mga apostoles ng ating Panginoon Jesucristo daw gumawa ng mga milagro. So kung ang mga apostoles at ang mga propeta ay gumawa ng mga milagro, pati na ang diablo na tinatalakay ni Arnel Tumana na ministro ng Iglesia ni Cristo, so ang interpretasyon niya, dadami daw ang mga Diyos. Kung yon ang batayan na ang paggawa ng milagro ay batayan sa pagiging Diyos. Maling argumento mga kapatid kung ginagamit nila ang propeta, ginagamit nila ang mga apostoles at ginagamit nila ang diablo para gawing kaparihong kategorya ang ating Panginoon Jesucristo. Yes, ang mga propeta gumagawa sila ng mga milagro. Pero tandaan natin, sa Biblia, ang paggawa nila sa mga himala, mga milagro, hindi sa sarili nilang kapangyarihan, kundi sa pangalan ni Yahweh. Lagi nilang sinasabi yan. Ganito ang sinasabi ng Panginoon. So, ibig sabihin, ang mga propeta, kung gumawa sila ng milagro, dependent sila. Naghihintay sila sa pahintulot o kaya pag-utos ng ating Panginoong Hesus o sa Diyos Ama. Si Jesus, gumawa ng milagro sa sarili niyang kapangyarihan, sa sarili niyang kalooban. Hindi niya sinasabing, ganito ang sabi ng Panginoon. Siya mismo ang nagsalita bilang Panginoon. So, ang laking pagkakaiba. Halimbawa, Marcos Kapitulo 1:43. Nahabag si Jesus sa kitungin, kaya hinawakan niya ito at sinabi, "Oo, nais ko, gumaling ka." Doon din nawala ang kitong ng lalaki at siya'y naging malinis. Matapos mapagbilinan, agad siyang pinaalis ni Jesus. So nakita niyo ang pagkakaiba kung ang ating Panginoong Hesus ay gumawa ng milagro? Gusto ko. Gagaling ka. So, ginawa ng mga himala ng ating Panginoong Hesus. Ang layunin na si Jesus ay ipakita ang kanyang kapangyarihan, hindi lamang tunay na tao, kundi tunay na Diyos, ang Diyos na nagkatawang tao. So, kung ang Iglesia ni Cristo, mga kapatid, sa kanilang pangangaral sinabi na may milagro din ang mga propeta, tama. Kahit mga apostolis, tama. Pero hindi pareho ang himala ng propeta sa himala ng Diyos. Yun ang katotohanan, mga kapatid, no? Na dapat natin malaman. Bakit? Tingnan ninyo ang Marcos Kapitulo 2:5. Di ba ang ating Panginoon Jesucristo nagpatawad ng kasalanan? Sino sa mga apostolis nagpatawad ng kasalanan sa kanilang pangalan? Sino sa mga propeta nagpatawad ng kasalanan sa kanilang pangalan? Tanging ang ating Panginoong Jesucristo lamang sa Marcos Kapitulo 2, versikulo 5, nagpatawad ng kasalanan. At sa Biblia, tanging Diyos lamang ang makapagpatawad ng kasalanan. Di ba? Ngayon, punta tayo mga kapatid, sa isa pang argumento nila.
Kaya mag-ingat sa ganitong uri ng pangaral na ang mga himala, milagro ng ating Panginoon Jesucristo, hindi daw batayan para kilalanin siyang Diyos dahil ang mga propeta, kahit pa ang diablo, kahit ang mga apostoles, gumawa ng milagro. Ang mga propeta at ang mga apostol gumawa ng himala dahil ginagamit sila ng Diyos. Si Jesus gumawa ng himala bilang mismong may-ari ng kapangyarihan. Kaya hindi sapat at hindi tamang sabihin, may himala rin ang mga propeta, kaya Diyos din sila. Dahil ang himala ng ating Panginoon Jesucristo, mga kapatid, ay may katangiang makadiyos. Hindi tulad sa diablo, hindi tulad sa mga propeta, at hindi tulad sa mga apostol. Ngayon, meron silang paliwanag. Sa Gawa Kapitulo 2, versikulo 22, na si Jesus daw, taong pinatunayan ng Diyos sa pamamagitan ng mga himala at kababalaghan. At para lilitaw yung mabasang tao, alam niyo, ang ginagamit nila ay ang salin ni Father Juan Trinidad, ang bagong tipan. Ito po, mga kapatid. Di nila gagamitin ang Biblia dahil sa Biblia, lalaking, hindi tao. Para gusto sila ng litra por litra, kaya gagamit sila ng ibang salin. Sige, sasakyan natin ang paggamit nila sa naturang salin. Yung ginagamit nila, dito, pakinggan natin. Sabihin siya'y Diyos. Ito po, babasahin ko po sa Gawa 2:22. Ganito po ang turo ng banal na kasulatan. Mga lalaking taga-Israel, pakinggan ninyo ang pananalitang ito, si Jesus na taga Nazaret, taong pinatunayan sa inyo ng Diyos sa pamamagitan ng himala at mga kababalaghan at mga tanda na ginawa ng Diyos sa gitna ninyo sa pamamagitan niya, gaya ng alam na ninyo. Yan. Alam niyo, mga kapatid, ang ginamit nila, ito na salin kay Father Juan Trinidad. Dahil bawat doktrina at pangaral nila may katumbas na salin. Okay, sige, pagbigyan natin. Gamit nila ang Gawa Kapitulo 2, versikulo 22. Ang pagbanggit na tao si Jesus sa Gawa Kapitulo 2, versikulo 22, tandaan ninyo, mga kapatid. Dahil ba binanggit ang ating Panginoon Jesucristo sa Gawa Kapitulo 2, versikulo 22 sa salin na ito na siya ay tao na pinatunayan ng Diyos. Tandaan ninyo, hindi ito pagtanggi sa kanyang pagkadiyos. Para litra por litra na tao ang ating Panginoong Hesus na mabasa sa Gawa Kapitulo 2, versikulo 22, ang salin na bagong tipan na isinalin ni Father Juan Trinidad, isang paring Katoliko, ang kanilang ginagamit, mga kapatid. At narinig ninyo, binasa, ito ang nabasa sa naturang salin. Mga lalaking taga-Israel, pakinggan ninyo ang pananalitang ito. Si Jesus na taga Nazaret, taong pinatunayan sa inyo ng Diyos sa pamamagitan ng himala at mga kababalaghan at mga tanda na ginawa ng Diyos sa gitna ninyo sa pamamagitan niya, gaya ng alam na ninyo. So, ang binasa nila, ito. Ang tanong, dahil nabasa nila sa salin ni Father Juan Trinidad na ang ating Panginoon Jesucristo ay taong pinatunayan. Ang tanong, lahat ba na nakasulat sa salin ni Father Juan Trinidad ay pinaniniwalaan nila? Bakit? Silipin natin. Roma Kapitulo 9, versikulo 5, sa salin na ginagamit nila kung ano ang mabasa.
Ito po ang mabasa natin mga kapatid. Nasa kanila ang mga patriarka at sa kanila galing ang Kristo ayon sa laman, na siyang Diyos na maluwalhati magpakailanman siya nawa. Oh, ano daw? Ang ating Panginoong Hesus, malinaw dito. Siya ang nagkatawang tao na Diyos. Nasa kanila ang mga patriarka at sa kanila galing ang Kristo ayon sa laman, na siyang Diyos na maluwalhati magpakailanman siya nawa. Oh. Ito ang ginagamit nila mga kapatid. So, tatanggapin ba nila yan? Baka sasabihin nila, maling salin yan, maling salin yan. O ibig sabihin, pinipili lang nila. Tuloy natin. Gumawa pala noon, sino po? Ang Diyos. Kinasangkapan lang ang ating Panginoong Hesu Kristo sa pamamagitan ni Kristo. Pero namamalagi po, ang sabi, anong likas na kalagay ni Kristo? Taong pinatunayan ng Diyos. Ayan. Taong pinatunayan ng Diyos. Totoo ba tayo na ang ating Panginoong Jesucristo taong pinatunayan ng Diyos sa Gawa, Kapitulo 2:22, lalo na sa saling ito? Hindi tayo tutol mga kapatid. Kahit pa sinabi ni San Pedro sa Gawa 2:22 na ang ating Panginoong Jesucristo pinatunayan na tao. Yes! Siya ay pinatunayan na tao sa ministeryo ng ating Panginoong Hesus bilang tao. Hindi ang kaniyang buong identity. Ang konteksto sa Gawa, Kapitulo 2, mga kapatid, ipinaliwanag yan ni San Pedro. Sino si Hesus? Para sa mga Hudyo, ano ang ginawa ni Hesus dito sa lupa? Paano siya pinatunayan ng Diyos Ama? Paano siya pinatay at muling nabuhay? Ang layunin ay ipagkita sa mga Israelita na ang taong kanilang ipinako sa cross ay siya ring Kristo. Hindi siya nagtuturo ng teolohiya sapagkat Diyos dito sa Gawa Kapitulo 2, versikulo 22. Kundi ito'y isang historical preaching sa Pentecostes mga kapatid. Pero hindi din nagtatanggi na ang ating Panginoon Jesucristo ay Diyos. Kahit tinawag siya na tao, lumitaw din ang parehong sermon ni San Pedro. Ang pagka-Diyos at pagka-Panginoon ni Jesucristo. Bakit? Ang ginamit nila, Gawa Kapitulo 2, versikulo 22. May nabanggit diyan na pinatunayang tao. Pero may ginagamit din sila na pinaliwanag na natin at meron na sa ibang video mga kapatid. Ang Gawa Kapitulo 2, versikulo 36, ginawang Panginoon at Kristo. Pinaliwanag na natin yan. Pwede ninyong bisitahin ang naturang video. Dahil po ba sa salitang ginawang Panginoon at Kristo, siya ay hindi Diyos? Pinapaliwanag, sinagot na natin yan mga kapatid. So, ang salitang Panginoon, alam nyo naman, sa Grego Kyrios. Ito ay parihong titulo para sa Diyos sa lumang tipan. Yud, He, Wow, He. YHWH sa Septuaginta. Kyrios mga kapatid. So, balikan natin, tinatawag na tao ang Diyos Anak, natural, dahil siya ay nagkatawang tao. Sa Biblia, mismo nagsabi mga kapatid, kahit na ito, ginamit pa nila ang footnote dito pero binabaluktot. Ang verbo ay Diyos. Juan Kapitulo 1, versikulo 1. Ang verbo ay Diyos, ang verbo ay kasama ng Diyos, at Juan 1:14, at ang verbo ay nagkatawang tao. Kaya may dalawang katotohanan kaugnay sa ating Panginoong Jesucristo. Una, Diyos siya ayon sa kalikasan. Pero tao siya
ayon sa pagkakatawang tao, incarnation. Kapag isang talata ay nagsasalita tungkol sa pagkatao, hindi ito kinukontra, mga kapatid, ang mga talatang nagsasalita tungkol sa likas na kalagayan ng ating Panginoon Jesucristo sa kanyang pagkadiyos. Ang mga himala ay nagpapatunay na ang ating Panginoon Jesucristo ay hindi simpleng tao, kundi ang Diyos mismo. Ang nagpapatunay sa Kanya ayon sa Gawa Kapitulo 2, versikulo 22, ang Ama. Nagpapatunay kay Jesus sa pamamagitan ng himala, tanda at kababalaghan. Pero si San Juan, sa Juan Kapitulo 10, versikulo 37-38, sinabi ni Jesus mismo na ang mga himala ay patunay na ang Diyos ay nasa Kanya. Juan Kapitulo 10, 37, ituloy natin sa 39. Ito ang sabi ng ating Panginoong Hesus. Kung hindi ko ginawa ang mga ipinagawa ng aking Ama, huwag ninyo akong paniwalaan. Ngunit, kung ginawa ko ang mga ito, paniniwalaan ninyo ang aking mga gawa. Kung ayaw man ninyong maniniwala sa akin, sa gayon, matitiyak ninyong nasa akin ang Ama at ako'y nasa Ama. Kaya't tinatangka na naman nilang dakpin si Jesus, ngunit natakasan niya sila. So, napakalinaw, mga mahal na kapatid, ang nakasulat yan. Therefore, ang mga himala at mga tanda, mga kababalaghan, mga kapatid, ay hindi patunay na ang ating Panginoon Jesucristo ay tao lang. Ang mga himala ay patunay na siya ay may kapangyarihan ng Diyos. At ayon sa Biblia, ang kapangyarihan ng Diyos ay nasa Kanya dahil ano ang sabi niya sa Juan Kapitulo 10, versikulo 1, 10:30? Ako at ang Ama ay iisa. Hindi sinabi dito na ako at ang Ama ay dalawa. Kaya mga mahal na kapatid, maling unawa at maling argumento kung gagamitin nila ang Gawa Kapitulo 2, versikulo 22, dahil mabasa na ang ating Panginoon Jesucristo pinatunayang tao at ang konklusyon, ang ating Panginoon Jesucristo ay hindi Diyos. Mali! Tinatawag sa Gawa Kapitulo 2, 22 si Jesus na tao dahil siya ay tunay na nagkatawang tao. Pero ang parehong sermon ni San Pedro at ang buong bagong tipan ay nagtuturo na siya ray Panginoon, Kristo at Diyos Anak. Nabasa na natin yan kahit sa ginagamit nila na salin na Biblia. So, ang pagiging tao ng ating Panginoon Jesucristo ay hindi pagtanggi sa Kanyang pagkadiyos, kundi bahagi ng Kanyang dalawang kalikasan, both human and divine. Tunay na Diyos at tunay na tao. Yung sinabi nila dito na argumento, pinatunayan na tao, hindi sinabing pinatunayan na Diyos. Dahil kung pinatunayan na Diyos, dalawa na ang Diyos. Hindi sinabing Diyos na pinatunayan ng Diyos, magiging dalawa Diyos. Si Kristo, taong pinatunayan ng Diyos sa pamamagitan anya ng mga himala at kababalaghan ng gumawa ang Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Imari sabihin nila, kapatid na Arnel, baka po pinapayagan na ang tao ay maging Diyos. Yan. Isang panlitong argumento talaga ito ng INC, mga kapatid.
balikan muna natin, bago tayo pupunta diyan, na baka pinapayagan na ang tao ay maging Diyos. Mali. At napakalayo na argumento yan dahil taliwas talaga sa katotohanan. Walang sino man na Kristiyanong nagtuturo na ang tao ay naging Diyos o ang tao ay inaangat na sa pagka-Diyos. So, totoo na sa Gawa Kapitulo 2, versikulo 22 ay ipinahayag na si Jesus ay tao. Pero hindi ibig sabihin na sa Gawa Kapitulo 2, versikulo 22, tao lamang siya. Sa Biblia, malinaw na may dalawang kalagayan sa Jesus, pagkatao at pagka-Diyos. At ang gawa na ginagamit nila, Gawa Kapitulo 2, versikulo 22, mga kapatid, ay tumutukoy sa kanyang kalagayang tao, hindi sa kabuuan ng kanyang pagkakakilanlan, mga kapatid. Okay. So, ang tanong, paano ba, meron bang pagsusuwagan? Meron bang pagkukontrahan? May contradiction ba? Sa Gawa Kapitulo 2, versikulo 22. Dahil ang ating Panginoon Kristo pinakilala na tao, therefore hindi naman siya Diyos. Paano nagkasundo ang Gawa Kapitulo 2, versikulo 22 at ang pagka-Diyos ng ating Panginoong Hesus? Napakasimple lang, mga kapatid. Napakasimple lang. Tinutukoy sa Gawa Kapitulo 2, versikulo 22, ang kalagayan ni Jesus sa lupa, ang kanyang human nature. Pero ang kanyang divine nature ay nariyan bago pa siya sinugo. Juan Kapitulo 1, versikulo 1. Juan Kapitulo 1, versikulo 1. Kung baga, ang pagka-Diyos eternal. Ang pagkatao, of course, nag-umpisa sa incarnation. Ito ang tinatawag sa doktrina ng mga Kristiyano ng dalawang kalikasan, hypostatic union, the union of the human and divine nature in one divine person of Jesus Christ. So, ganito mga kapatid, sa Gawa Kapitulo 2, versikulo 22 na ginagamit sa mga INC. Si Jesus bilang tao ay pinatunayan ng Ama. Hindi ito nagdadagdag sa ibang Diyos. Kaya kapag sinabi, Diyos, pinatunayan ng Diyos at ayon sa INC, magiging dalawa na ang Diyos, mali. Bakit? Si Kristo, pinatunayan niya ang Ama, gawa sa Juan 17:1-3. Pinatunayan. Tunay na Diyos. Isang tunay na Diyos. Ang tanong, ang ating Panginoon Kristo, ibang Diyos ba? Ang Ama, pinatunayan si Jesus. Asan? Hebreo Kapitulo 1, versikulo 8. Ngayon, dalawa na ba ang Diyos? Anong sabi ng ating Panginoong Hesus? Juan, Kapitulo 10:30, ako at ang Ama ay iisa. So, hindi dalawa ang Diyos. Malinaw sa Biblia. Hindi yan pahayag ng pare Katoliko, kundi nasa Biblia na gusto nila Biblia lang. Hindi dalawa ang Diyos, kundi may iisang Diyos sa dalawang magkahiwalang persona na binanggit kaugnay sa ating Panginoon Jesucristo at sa Ama. Pero tatlong persona sa iisang Diyos. Unang Juan 5:7, for there are three that be recorded in heaven, the Father, the Son, the Father, the Word, and the Holy Ghost, and these three are one. Ngayon, balikan natin itong panglito na argumento ng ministro. Baka daw pinatunayan na at tinatanggap na ngayon na ang tao ay magiging Diyos. Sa pamamagitan anyo ng mga himala at kababalaghan ng gumawa ang Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Imari sabihin nila, kapatid na Arnel, baka po pinapayagan na ang tao ay maging Diyos. Sila may sabi nun. Pero yung bang Ayan. Panglito talaga, di ba? Baka umano pinapayagan na ang tao maging Diyos. Hindi. Tama na argumento yan.
Ha? Yung argumento baka pinapayagan na ang tao ay maging Diyos? Maling argumento yan. Walang sino mang Kristiyano na nagtuturo na ang tao ay naging Diyos. Kapag itinuturo ng mga Kristiyano na si Jesus ay Diyos, hindi yan ibig sabihin ang tao ay naging Diyos, kundi ang Diyos ay nagkatawang tao. Walang Kristiyanong denominasyon o relihiyon, makatoliko man, maprotestante man, o ma-ortodokso man, ang nagsasabi o nagtuturo na ang tao ay pwedeng maging Diyos sa na kalikasan. Ang tanging aral ng simbahang Katoliko at sa mga Kristiyano na naniniwala sa human nature at divine nature hypostatic union ay ang anak ng Diyos ay nagkatawang tao, hindi tao na ginawa at inaangat tungo sa pagiging Diyos. Napansin nyo ba? Di ba ang layo? Sulitin ko, walang relihiyong Kristiyano na nagtuturo na ang tao ay naging Diyos. Kaya ang argumento ng Iglesia ni Cristo, mga kapatid, ang argumento ng Iglesia ni Cristo, kung gagawing Diyos si Jesus, parang pinapayagan na ang tao ay maging Diyos. Maling-mali na paglahad ng paniniwala sa mga Kristiyano. Ang tama, si Jesus ay Diyos na nagkatawang tao, hindi tao na naging Diyos. Ito ang malinaw sa Juan Kapitulo 1, versikulo 1, Juan Kapitulo 1, versikulo 14. Ang verbo ay Diyos, ang verbo ay nagkatawang tao. Ibig sabihin, Diyos nagkatawang tao, hindi tao ginawang Diyos. Nakita niyo ba ang pagkakaiba, mga kapatid? Kaya hindi ito kaso ng pagpapahintulot na maging Diyos ang tao, kundi ito'y pagpapahayag na ang Diyos mismo ang bumaba sa anyo ng tao. Tuloy natin. Sabi ng Diyos. Basahin po natin dito sa Ezekiel 28. Ang talata po ay 2. Ganito po ang itinuturo ng banal na kasulatan. Ito po, anak ng tao, sabihin mo sa prinsipe na sa Tiro, ganitong sabi ng Panginoong Diyos, sapagkat ang iyong puso ay nagmataas at iyong sinabi, ako'y Diyos. Ako'y nauupo sa upuan ng Diyos sa gitna ng mga dagat. Gayunman, ikaw ay tao at hindi Diyos. Bagaman iyong inilagak ang iyong puso na parang puso ng Diyos. Ito sabi ng Diyos sa tao, kahit sino pong tao. Ang sabi ng Diyos sa tao, ikaw ay tao at hindi Diyos. Sabi ni Kristo, ako'y tao. Yung mismong katibayan na hindi po siya Diyos. O yan ang argumento nila, mga kapatid. No? Kaya nga, daming nadala nito. Ginamit yung Ezekiel Kapitulo 28:2 na sinabi ng Diyos na siya ay Diyos, hindi tao. At inaamin ng ating Panginoon Kristo, 8:40 ng Juan, na siya ay tao. Therefore, si Kristo ay hindi Diyos. Okay. Sapat na ba na batayan para pasinungalingan ang paggamit sa Ezekiel Kapitulo 28, versikulo 2 na si Kristo ay hindi Diyos? Hindi Diyos na nagkatawang tao? Mga kapatid, hindi automatikong pwedeng gamitin ang Ezekiel Kapitulo 28, versikulo 2 bilang patunay na hindi Diyos si Jesus. Dahil ibang-iba ang konteksto nito, Bible must be interpreted according to the context in which it emerged. Ang nilalaman sa ginamit ng ministro sa Ezekiel Kapitulo 28, versikulo 2, mga kapatid, gamit ng pahayag doon kumpara sa pahayag ng ating Panginoon Kristo para malito ang mga tao at
tanggapin nila na ang ating Panginoon Jesucristo ay hindi talaga Diyos, kundi siya ay tao sa likas na kalagayan. Wala naman tayong tutol na siya ay tao sa likas na kalagayan dahil dual nature. Pero tutol tayo sa tao lang. Sasabihin naman ng mga ministro, hindi naman namin sinasabing tao lang. Hindi siya tao lang. But nasabing tao lang dahil di nyo matanggap yung both human and divine. Okay, balikan natin ang Ezekiel na ginagamit, Ezekiel 28:2. Sino ba ang tinutukoy sa Ezekiel? Sino ang tinutumbok dito? Ang ating Panginoon Jesucristo ba? Hindi. Ito'y tumutukoy sa prinsipe ng Tero. Isang taong pinuno. Yung prinsipe ng Tero, yung pinuno na tao, nagmamataas at nag-aangkin siya na parang Diyos, Ezekiel Kapitulo 28, versikulo 2. Kaya maling-mali talaga mga kapatid na angkinin ng tao at magkunwari siyang Diyos. Kaya sinabi ng Diyos, ikaw ay tao at hindi Diyos. Yun ang konteksto. Ito ay pagsaway sa isang tao na nag-aangkin sa pagiging Diyos at hindi naman siya tunay na Diyos. So, hindi ito batas mga kapatid na nagsabing lahat na nagsasabing Diyos sila ay hindi na Diyos. Hindi ito nangangahulugan mga kapatid na ang ating Panginoon Jesucristo ay hindi Diyos nagkatawang tao. Bakit? Hindi pwedeng ilapat ito sa ating Panginoong Hesus ang Ezekiel Kapitulo 28:2. Dahil hindi ang ating Panginoong Hesus ang tinutukoy sa Ezekiel Kapitulo 28. Ulitin ko, sinong tinutukoy dyan? Ang prinsipe ng Tero. Ang taong makasalanan. Ang taong nagmamataas. Ang taong umaangkin ng kapangyarihan ng Diyos. Isang hari sa panahon ni Propeta Ezekiel. At bakit nasabi natin na hindi ito dapat at hindi pwedeng ilapat ang Ezekiel 28 sa ating Panginoong Hesus? Bakit? Dahil ang ating Panginoong Hesus hindi katulad sa prinsipe ng Tero na nagmamataas. Ang ating Panginoong Hesus nagpakumbaba, Pilipos Kapitulo 2, versikulo 6 hanggang 8, walang kasalanan, unang Pedro Kapitulo 2, 22. Dumating sa kalooban ng Ama. Hindi nagkunwareng Diyos para umangat, kundi pinatunayan ng Ama na siya ay Diyos. Hebreo Kapitulo 1, versikulo 8 mga kapatid. So, hindi si Jesus ang nagdeklara sa sarili, ako'y Diyos, na nangangahulugang nagmamataas siya. Sa New Testament, sa bagong tipan mga kapatid, hindi sinabi ni Jesus na insakto, although merong mga ibang salin, hindi mabasa natin sa ibang salin na direktang sinabi ni Jesus na ako'y Diyos. Pero may mga bagong salin na makita natin para sa letra por letra na inaamin niya, I am God. Pero makita natin sa Juan 8:58, ang pahayag ng ating Panginoong Hesus, bago pa si Abraham, ako na. Sa Griego, ego eme. Ako na. Yung Griego na ego eme, pangalan niya ng Diyos sa Exodo Kapitulo 3, versikulo 14. Ha? Yod, he, wow, he. Ako, mao ako. I am who am. So, di ba napakalayo mga kapatid na yun ang gamitin ng mga ministro. Hindi lang ang Ezekiel Kapitulo 28, versikulo 2. Iba pang salin. Paano niyo sasagutin? Osayas, Kapitulo 11, versikulo 9. Eh, ang tanong, Ngayon kapatid Naril, sabihin nila si Kristo, yun ang Diyos na naging tao. Pwede ba yun kapatid Naril, ang Diyos ay maging tao?
Una, yung sinabing yon, wala sa Biblia. O wala daw sa Biblia ang Diyos naging tao. Yung nagkatawang tao. Juan Kapitulo 1, versikulo 1. Juan Kapitulo 1, versikulo 14. Roma Kapitulo 9, versikulo 5. Sa laman, ang Diyos. O, di ba? Tuloy natin. Ikalawa, pumapayag ba ang Diyos, siya mismo, na siya'y Diyos na tao pa? Pumapayag ba ang Diyos na siya'y Diyos na tao pa? Abay, yun talaga ang dahilan na di nila matanggap, mga kapatid. Nabasa ko ito, Mua Metal, Osias 11:9. Sasagutin natin yan, kapatid. Okay. Pumapayag ba umano na ang Diyos siya, tao pa. Sa incarnation, nangyari yan para sa kaligtasan. Tuloy natin. Ang binasa ko po sa inyo kanina, 28:2 ng Ezekiel. Ngayon po, Oseas 11:9 po. Pakinggan po ninyo. Hindi ko isasagawa ang kabangisan ng aking galit. Hindi ako babalik upang ipahamak ang Ephraim, sapagkat ako'y Diyos at hindi tao. Ang tunay bang Diyos pumapayag na siya po'y Diyos na tao pa? Ba hindi? Yan ang konklusyon ni Arnel Tumanan gamit ang Osias Kapitulo 11, versikulo 9. Kaya paano ninyo ipaliwanag at sagutin? Kung nabasa nila, ginamit nila, pinagtagpi-tagpi yung mga talata, Juan 8:40, na siya'y tao. At sinasabi sa Osias Kapitulo 11, versikulo 9, na ang Diyos ay hindi tao. So therefore, hindi talaga Diyos si Kristo ayon kay Arnel Tumanan na ministro sa Iglesia ni Manalo. Mga kapatid, uulitin ko, wala tayong tutol na si Jesus ay tao. Tama kung sinabi na si Jesus ay tao. Kaya nga, ang mabasa na ginamit nila, Juan Kapitulo 8:40, ngunit ngayoy, susumikapan ninyong patayin ako. Isang taong nagsasabi sa inyo ng katotohanang narinig ko sa Diyos. Kaya malinaw, si Jesus, tunay na tao. Huwag muna kayong magpalakpakan diyan. Dahil hindi ito nagtatanggi sa aral na ang Diyos ay nagkatawang tao. Kasama sa mga paniniwala sa Kristiyano mula pa sa mga apostol noon na siya na tunay na tao, siya din ay tunay na Diyos. Pero mali ang pagbasa na kung ang ating Panginoon Jesucristo, sasabihin nila, siya'y tao, hindi Diyos. Wala yan. Wala yan sa talata, dinagdag lang yan sa mga ministro. Dahil sa aral sa Biblia, mga kapatid, si Jesus ay may dalawang kalikasan. Siya ay tunay na tao. Pero siya ay tunay na Diyos. Sa kalikasan niya, siya ay Diyos at nagkatawang tao. Ilang bisis na natin ginagamit ang Juan Kapitulo 1, versikulo 1, Juan Kapitulo 1, versikulo 14, na ang salita ay Diyos. Ang salita ay nagkatawang tao. Pilipos Kapitulo 2, versikulo 6 hanggang 7, siya ay nasaan yung Diyos ay hindi nagpipilit, kundi nag-anyong tao. Malinaw, Diyos, nag-anyong tao, hindi tao, ginawang Diyos. So, ano ang ibig sabihin sa ginagamit nilang Osias Kapitulo 11, versikulo 9? Ako ay Diyos, hindi tao. Mga kapatid, alam nyo, ulitin ko, Bible must be interpreted according to the context in which it emerges. Hindi ito tumutukoy kay
Jesus. O hindi ito tumutukoy sa doktrina, sa incarnation, yung Diyos nagkatawang tao. Ang konteksto sa Oseas Kapitulo 11, versikulo 9 ay tungkol sa ugali at pagpaparusa, hindi tungkol sa kalikasan. Sapagkat ako ay Diyos at hindi tao. Banal ako at hindi darating na may puot. Ibig sabihin, mga kapatid, ang Diyos ay hindi katulad ng tao na pabigla-bigla, padalos-dalos na lang. O mapaghiganti. Hindi nito sinabi, hindi maaring magkatawang tao ang Diyos. Wala namang sinabing ganyan, di ba? So, kaya malayong gamitin ang Oseas Kapitulo 2, versikulo 11. At i-forward ninyo ito sa mga kapatid natin na mga Katoliko at sa iba pa para sila din ay magabayan sa tamang aral kaugnay sa likas na kalagayan ng ating Panginoon Jesucristo. Kaya, yung argumento ng mga ministro, imagine ano yung argumento nila? Anong likas na kalagay ni Kristo? Taong pinatunayan ng Diyos. Hindi sinabing Diyos na pinatunayan ng Diyos. Magiging dalawa Diyos. Si Kristo, taong pinatunayan ng Diyos sa pamamagitan anya ng mga himala at kababalaghan ng gumawa ang Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Imari sabihin nila, kapatid na Arnel, baka po pinapayagan na ang tao ay maging Diyos. Sila may sabi nun. Imagine baka pinapayagan na daw na ang tao ay maging Diyos. Kahit kailan, walang turo ang mga Kristiyano na ang tao ay naging Diyos. Ang opisyal na turo natin ay ang Diyos, nagkatawang tao. Ang tawag niyan, incarnation. Ang pagkatao ni Jesus ay hindi ang kanyang pagkadiyos. Ang kanyang pagkadiyos ay hindi ang kanyang pagkatao. Ngunit ang kanyang pagkatao at pagkadiyos ay iisang banal na persona ni Jesus. Ang tawag niyan ay hypostatic union. Both human and divine. Ang ganda ng tunay na pananampalataya at inaniyahan natin ang mga kapatid. Yakapin ninyo ito. Ito ay magdala ng kaligtasan sa bawat isa sa atin. Purihin ang Diyos. Maraming salamat po. Hanggang sa muli.